mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno, kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan Ay, doon hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Cleared 17 OFWs of charges of illegal assembly. Our correspondent Dick Villanueva spoke to one of those arrested and he filed this report. Joseph Rivera, an overseas Filipino worker, is one of the 17 Filipinos arrested in Qatar for allegedly holding a gathering without a permit. Joseph clarified that it was a picnic party at a private resort and had no connection to the recent global protest in support of former President Rodrigo Duterte. Basically, ang nangyari is meron na imbitahan tayo sa isang community sa Lusalo noong March 27. No? Ito ay paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ito ay ginanap sa isang pribadong resort kung saan sinorse out ng ating mga kaibigang community leaders dito. At dito ay nagkaroon ng, kumbaga nakahanap kasi tayo ng murang venue, no, na merong beach resort, na meron ng facilities, nasa 20 real lang ang entrance. No? At nataon na yung start nung overnight picnic na ito ay nataon na bisperas. No? Bisperas ito ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Pero ang plano talaga doon is mag-i-iftar lang. Dati ka naman sa gitnang silangan, so alam mo pag sinabi natin iftar, di ba? Magkakaroon lang dito ng iftar at magkakaroon ng sahur, palaro sa mga bata, ligo sa dagat. Joseph added that he was accosted by civilian authority while taking photos of OFW groups that had already been controlled. He was surprised by the reported reason behind their arrest. Ano nangyari? Anong una naging ninyo, yung argumento ninyo ng with the authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. I can tell you my case, no? Pumasok kami, dumating kami ng aking bunso at sabi ko bago tayo maghapunan, no? Picture muna tayo. Ano, Pilipino, di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Kasi gusto ko ipakita kay Mrs. na napakaganda ng lugar, sunod ka. So, pinicturean ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may malaking kabana. Subalit sa sinamang palad, eto na. Yung huling litratong kinuha ko, may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad na naka-civilian clothes. Ang layo ko siguro nasa mga 20 hanggang 30 metros eh. Pero nilapitan na nila ako at sinabi, ba't mo kami kinukuha ng litrato? Kinuha na yung telepono ko at yun na yun. Joseph expressed gratitude to the embassy for providing being a lawyer and for the swift justice process in Qatar. Hindi ba kayo tinawagan ng OWA? Hindi ba kayo tinawagan ng DMW? Ganon na? Paano po lang kami tatawagan? Nasa loob po, wala pong incoming Ayun, call. so pero meaning, naman po sila. mga taga-embassy ang nagano? Yes. In fact, yung unang dalaw po, dumating po ang ating kagalang-galang na labor attaché, ang ating legal attaché, ang ating vice consul at tatlo pa mga opisyal na embahada. Rivera also made a plea to those spreading false information, saying it only makes the issue worse. Meron ba kayong mga banner na dala na mga picture ng Wala. Wala. Maski na isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news, kasinungalingan, pawang kasinungalingan. And it is a total lie.